Stephen Curry parang mapapaaga ang pagbabalik laban sa Heat. Gustong tulungan si Jimmy Butler. Steve Kerr may hiniling kay Wiggins at sinabi ni Kerr kay Kuminga, masakit ito kung totoo. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Luka 3, mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click lang ang link sa comment section. Ang head coach ng Golden State Warriors na si Steve Kerr ay may maraming dahilan upang asahan ang laban sa Miyerkules laban sa Miami Heat. Ibinunyag ni Kerr ang dahilan kung bakit maaaring maglaro si Stephen Curry dahil kay Jimmy Butler at kung gaano siya excited na makita si Andrew Wiggins, ang former forward ng Warriors at miyembro ng kampyonatong koponan noong 2022. Si Wiggins ay na-trade sa Heat bilang bahagi ng isang 5-team blockbuster deal na nagdala kay Butler sa Warriors kapalit niya. Bago ang laban sa Miyerkules, nagbigay ng pahayag si Kerr tungkol sa muling pagkikita nila ni Wiggins. Ayon sa The Game sa X, former Twitter, hindi na kami makapaghintay na makita siya si Wiggins bukas at sana hindi niya kami bigyan ng 42 puntos. Hiling ni Kerr, pero palagi kong susuportahan ang taong yan at gagawin ko yan sa buong karera niya. Lahat ng tao mahal si Wiggs. Sabi ni Kerr, isa siyang kahangahangang tao at namimiss namin siya rito. Si Andrew Wiggins ay isang mahalagang bahagi ng panalo ng Warriors laban sa Boston Celtics sa 2022 NBA Finals. Mula nang lumipat sa Heat, matagumpay niyang naangkop ang kanyang sarili sa bagong kapaligiran. Sa kasalukuyan, mayroon siyang average na 23.7 points in 56.1% shooting with 42.9% from the 3-point range, 3.1 rebounds, 2.9 assists, 1 blocks, at 1 steal per game this month. Noong Lunes, nagtala si Wiggins ng season-high 42 puntos sa isang panalo laban sa Charlotte Hornets. Ibinunyag din ni Steve Kerr kung paano nakakatulong ang pagbabalik ni Jimmy Butler sa Miami sa posibilidad ng pagbabalik ni All-Star Stephen Curry. Si Curry ay nagtamo ng pelvic injury laban sa Raptors sa isang panalo. Ayon kay Anthony Slater ng The Athletic, maaaring bumalik si Curry laban sa Heat. Lagi niyang nararamdaman ang obligasyon na naroon para sa kanyang mga kasamahan sa koponan, anuman ang sitwasyon, sabi ni Kerr. Isa siyang kahangahangang teammate at gusto niyang makabalik sa lalong madaling panahon, pangunahin na upang manalo kami ng mga laro at umangat sa playoff race. Pero walang duda na gusto rin niyang nandoon para kay Jimmy at isa yan sa mga bagay na gusto ko kay Steph. Palagi siyang nandyan para sa kanyang mga kasama. Habang inaalala ang pagbabalik ni Kevin Durant upang harapin ang Oklahoma City Thunder sa kanyang unang taon kasama ang Warriors, nauunawaan ni Kerr kung gaano ka-emosyonal ang pagbabalik na ito para kay Butler. Siguro ito ang pinaka-emosyonal na pagbabalik na naranasan ko, sabi ni Kerr. Medyo naging magulo talaga, kaya mahalaga para sa aming mga manlalaro na ipaglaban si Kevin at ginawa nilang lahat yon. Buti na lang at natapos na namin yon nang mangyari. Makahaharap ng Warriors ang Heat sa Miyerkules. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa kagustuhan ni Curry na bumalik agad para tulungan si Butler? Sa ibang balita naman, ang pagbabalik ni Jonathan Kuminga laban sa Sacramento Kings ay nagpakita ng potensyal, ngunit matapos ang 31 larong pagpapahinga dahil sa ankle sprain, hindi siya ginamit ni head coach Steve Kerr sa buong ika-4 na quarter ng pagkatalo sa Atlanta Hawks. Ipinaliwanag ni Kerr ang desisyon niya. Maganda ang ginawa ni JK sa unang half, pero sa ikalawang half, pinili ko ang mga manlalarong sa tingin ko ay may pinakamagandang pagkakataon para manalo kami. Bagamat nagtala si Kuminga ng team high 16 na puntos sa first half, mayroon din siyang game worst negative 18 sa kanyang 22 minutong paglalaro. Dahil wala si Stephen Curry sa laban, maaaring nagamit ng Warriors ang kakayahan ni Kuminga sa scoring sa huling bahagi ng laro. Siya ang pangatlo sa may pinakamaraming average na puntos sa koponan sa likod ni na Curry at Jimmy Butler, subalit hindi siya nabigyan ng kahit isang segundo sa ika-4 na quarter. Nakakabahala ito lalo na't malapit na siyang maging restricted free agent sa off-season. Kung hindi siya mapabilang sa mga closing lineup sa mga susunod na laro, magiging mahirap para sa mga tagahanga na maintindihan kung paano papayagan ng Warriors na mabigyan siya ng higit sa $100 million this summer. Dahil sa pagkatalo ng Warriors sa Hawks nung linggo, may ilang mahahalagang tanong na bumabalot sa koponan. Nawawala na ba ang epekto ni Jimmy Butler? At nagiging pabigat ba ang pagiging inconsistent ni Kuminga para sa Warriors? Ang analyst at YouTuber na si Jim Park ay nagbigay ng kanyang pananaw sa X tungkol sa sitwasyon. Simula nang dumating si Jimmy Butler,
Naging masaya at payapa ang panunood ko ng Warriors games. Pero nawala ang kasiyahang yon simula nang bumalik si Jonathan Kuminga. Kahit sa mga panalo, hindi na sila mukhang parehong team. Sa palagay ko, hindi pa niya nauunawaan kung ano ang kinakailangan upang maging isang consistent na winning player, at sa totoo lang, hindi pa siya naging ganoong uri ng manlalaro kailanman. Kailangan niyang ipakita ang marami upang mapatunayan na mali ako. Negatibong 18 sa loob ng 21 minutong paglalaro ay isang masama. Sino ang may pakialam sa kanyang walang saysay na 16 na puntos sa 6 sa 14 na field goal kung wala naman siyang presensya sa depensa? Wala siyang puso sa depensibong bahagi, walang pakiramdam sa desperasyon upang pigilan ang kalaban. Ang mga kopo ng may championship caliber ay hindi nagkakaroon ng mga critical na piraso ng bench na may ganitong klase ng laro, ayon sa isang YouTuber na si Park. Sa puntong ito, tinatanggap nila na ang presensya ni Kuminga at ang pangangailangang ipasok siya sa laro ay isang malaking dahilan kung bakit bumalik ang Warriors sa pagiging isang mid-tier na team sa halip na isa sa pinakamahusay sa liga na siyang pinatutunguhan nila bago pa bumalik si Kuminga. Pinahusay ni Butler ang lahat ng manlalaro ng Warriors. Maliban na lang kung magbago si Kuminga ng lubusan, mas gugustuhin pa ng mga tao ang subukan si Braxton Key na nakikita nilang mas karapat dapat bigyan ng playoff rotation kaysa kay Kuminga, ayon sa analyst. Nagkaroon ng agarang pag-angat sa resulta ng Warriors mula nang dumating si Jimmy Butler na nagdagdag ng bagong dimensyon sa opensa ng koponan. Nagbibigay siya ng mas maraming espasyo para kay Stephen Curry habang nagdadala rin ng panibagong banta sa loob ng paint, isang bagay na lubos na ikinatuwa ni Steve Kerr tungkol sa kanyang bagong star player. Ngunit habang naging positibo ang pagbabagong ito, may isang manlalaro na tila naiwan sa sistema, si Jonathan Kuminga. Aminin man na si JK ay hindi nakalaro bago ang trade deadline dahil sa injury at kinailangang maghintay bago makapaglaro para sa bagong anyo ng Warriors. Bumalik man siya noong Marso 14 laban sa Sacramento Kings, ngunit nakatanggap ng matinding kritisismo mula sa mga tagahanga matapos ang kanyang performance sa nakakagulat na pagkatalo ng Warriors sa Denver Nuggets. Kahit wala si Nikola Jokic sa laro, medyo naging mahirap ang kanyang muling pagpasok sa rotation at inamin mismo ni Steve Kerr na kailangang mag-adjust ni Kuminga dahil hindi siya ganap na akma sa kasalukuyang sistema ng Warriors. Sa isang interview sa The Game, sinabi rin ni Kerr, "Sa tingin ko, unti-unti siyang nakakasabay. Sa totoo lang, ang pinakamalaking bagay dito ay ibang-iba na kami bilang isang team. Lubos na nagbago ang koponan mula noong bago siya ma-injure at ito ay dahil kay Jimmy Butler. Si Jimmy ang pinakamagaling na isolation player sa liga, ayon sa analytics. Kaya medyo nag-shift ang aming estilo. Mas dumadaan na ang opensa namin kay Jimmy. Kaya ito ay isang adjustment para kay JK. Pero kayo mga kaibigan, si Kuminga kaya ang problema sa team o sadyang nagkataon lamang ang lahat? Ano sa tingin nyo mga kaibigan?"